ang #1 programa po ng national government ng Marcos administration ngayon ay food sustainability and security. Sana po pahalagahan niya yung 204 hectares naming lupang sakahan. Dahil ito po ay palay ang tanim. Napakalaki po ng role ng aming pong communal na to para po makatulong at sumuporta sa programang ito ng national government. Trumpang Hilonggo. Please subscribe And like and share. Meron na raw pong application for conversion ang munisipyo at ang aplikante po ay si Narcisa C. Diaz. No. Ito po ang pinagtataka lang po namin, bakit si Narcisa C. Diaz ang aplikante ng 204 hectares, samantalang si Narcisa C. Diaz ay hindi naman po taga Carmona. Siya po ay taga Binyang, Barangay Canlalay, Binyang, Laguna. Paano ipinagkatiwala ng pamahalaang bayan sa isang Narcisa C. Diaz ang pag-a-apply ng 204 hectares na lupang komunal? At pagkatapos po noon, nung malaman po namin yun na meron pong conversion, meron lang po kaming 30 days para po kami ay magprotesta. Kaya February din po, gumawa po kami ng liham pagtutol sa DAR. Okay? Doon po nilagay namin kung bakit po namin tinututulan ang pag-convert ng lupa namin na 204 hectares. At pagkatapos po noon, ay nagkaroon daw po ng inspection sa bukid namin noong February, pero hindi po kami in-inform. At naulit po yon noong April. No? At doon po, ang sabi sa amin ng taga-DAR, gumawa raw po kami ng karagdagang ebidensya at argumento para po mapatunayan namin na yung lupang komunal ay hindi dapat i-convert. Kaya ang ginawa po namin, nitong May 2, gumawa po kami ng karagdagang argumento at basihan. May 2 po yun. Pero sad to say, hindi na po nasagot yon. Dahil ang natanggap po namin ng May 5, 2023 ay isang order ng conversion ng lupa na nakakalungkot na bakit ho ganun ang nangyari. Tapos, dahil natanggap namin yon, meron lang kaming 30 days para sumagot, ay kami po ay nag-motion for reconsideration noong June 1 at saka June 5. Bakit ito dalawa? Kasi ng June 1 ho, nung aming pong ipareceive yun dito naman personally, dito po sa DAR, ay yung pong mga copy furnished na ilang mga ahensya ng gobyerno ay hindi pa po namin napapareceive. Ay baka daw kami ma-technical. Kaya inulit po namin yon ng June 5. Which is covered po ng 30 days na dapat ay kami makasagot. Okay. Pagkatapos po noon, naghintay po kami ng sagot. Pero ang natanggap po namin ay isang certificate of finality mula sa DAR na yung pong order ng conversion ay pwede na pong i-implement. Kaya ho, sabi namin, bakit ganon? Bakit ganon? Kaya ho kami, ang ginawa ho namin ng July 26, 2023, nag-file po uli kami ng another motion for consideration at amin pong hinihiling na i-revoke yung certificate of finality. Pero ang nangyayari, wala pong sagot. Hinintay po namin ang sagot doon, pero wala pa rin pong nangyayaring sagot. August 16 sinimulan na po nilang simula ng groundbreaking para sa pagpapatayo ng bagong City Hall. Kaya ho na-alarma kami. Bakit ganon? Kasi sa proseso po ng DAR, kapag po ang isang lupa na may usapin ay meron pong motion for reconsideration, dapat po walang paggalaw. Wala po lahat na paggalaw dahil meron pa po, hindi pa po final. Kaya ang ginawa ho namin, dinocument po namin yon. At nitong October 3, 2023, kami po ay nag-file ng panibagong omnibus motion for reconsideration to resolve the pending MR and at the same time to issue cease and desist order para po mapatigil yung development sa lupa. Kasi nga ho, ipinagkasundo po ng munisipyo ng pamahalaang bayan ng Carmona yung aming 204 hectares
sa SMDC at SM Prime Development as SM Prime Incorporated through a joint venture agreement, JVA. Kaya nga ho, without the yun po yung, ganun po yung nangyari. Kaya sila po yung talagang kumbaga, ibinenta nila ang lupa namin. At doon sa joint venture, pinirerentahan ho nila ng 25 taon na renewable for another 25 years, automatic po yun na marerenew yun. Sa contract. Kaya 50 years po, nakain yung ano. Okay. Yes. Ngayon po, dahil ito pong mga nangyaring ito ay nandito na ngayon sa DAR, ang usapin pong ito ay, sabi po sa amin ngayon, ay yung amin pong kahilingan ngayon na nabanggit ko kanina ay magkakaroon po ng another dialogue sa March 13, 2024. Oho. At yung amin pong unang kahilingan na copy ng application for conversion ng munisipyo, kasi mahalagang dokumento po yun eh. Pinail po namin yun dito ng May 2023. Pero hanggang ngayon po, wala pa rin po kaming kopya. At yun po yung isa sa kahilingan namin ngayon. Dahil yung pong interagency po, kasi po sa DAR, may kanya-kanya pong departamento at gumagalaw. At nakita po namin na handa po silang pakinggan kami. Kaya nga ho, yung panibagong dialogue sa March 13 ay nangyari po yun. Para mabigyan ng 2 linggo ang yung committee na ito po'y i-deliberate. At doon po siguro, hopefully, magkaroon na po ng tugon yung aming pong mga hinihingi. Po yung aking address at ang aking phone number. Yun po yung na magpapatuloy po yung communication na kung yung pong March 13 ay confirm na po yun. Yun po yung aming assurance. Kami po ay talaga hong sumulat antimano din ho sa Pangulo. Hindi pa kami sumusulat sa DAR, ay meron na po kaming sulat sa Pangulo. Way back 2021, meron na po kaming mga sulat. Pinalaman po, dahil po talagang ang application na nandito ho sa DAR, dumadaan po tayo sa proseso na hindi ho makapag-mediate ang presidente. Pwede po silang tumulong sa bawat ahensya, kagaya ho ng ginawa nila sa amin na kaya kami nakakuha ng certification ng bukid namin ay sa NIA through the help ng PMS. Yun po, tumulong po sa amin ang opisina ng presidente para makakuha kami ng certification sa NIA. Ganun po siya tumutulong sa amin. At sa ngayon po, kung kami po ay ite-deny yung aming motion for reconsideration, direct na po kaming pupunta sa kanya. At kung kailangan po siguro namin ganito, kami po ay pupunta sa kanya. Na-direct na. Ang hinihiling po namin sana po dahil ang number 1 programa po ng national government ng Marcos administration ngayon ay food sustainability and security. Sana po pahalagahan niya yung 204 hectares naming lupang sakahan. Dahil ito po ay palay ang tanim. Napakalaki po ng role ng aming pong communalan na to para po makatulong at sumuporta sa programang ito ng national government para sa food sustainability and security. Kaya sana po, tulungan po kaming mga mamamayan ng taga-Carmona na bawiin yung order ng conversion. Pangalawa ay mag-issue po ng cease and desist order. Ang DAR, tulungan kami sa DAR na mag-issue ng cease and desist order para po mapigilan ang sa ngayon ay paggalaw o pagde-develop ng aming lupang komunal. Kasi po sa ngayon, premature pa po kasi ang order ng conversion at illegal po yon. Kaya sana ang hiling namin sa mahal na Pangulo, tulungan po kami na ito'y mapahinto habang ito'y dinidinig pa. Ma'am, dati daw kayo vice mayor doon, ma'am? Dati.
Matagal na po kasi yon. Meron kasi kami kanina na interview, kasangkot daw po dito yung mayor at congressman. Mag-asawa po. Mag-asawa po kasi yon. Sa ngayon po kasi si Mayor Daila Loyola at saka po si Congressman Roy Loyola, sila po yung tumatayong ama at ina ng aming pong bayan at ng Carmona Silang DMA. Sila po ngayon ay magto 29 years na po na nanunungkulan sa aming bayan. Napakatagal na po yun. At sila pa rin po ang patuloy na siyang namumuno sa ngayon. At yung amin pong nararanasan ngayon na panggigipit at pagyurak sa amin pong karapatan bilang mamamayan at may-ari ng lupa at sakahan ay hindi po tama. Kaya po nagawa namin ito upang ipakilala na kami bilang mga may-ari ng lupang ito ay may karapatan. At ito po, kami po'y dumudulog sa tamang ahensya ng gobyerno. Dahil kung sa kanya kami aasa, wala pong maaasahan ang bayan ng atin. Kaya ho sana, tulungan po kami ng mahal na Pangulo.